Good morning everyone. Magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 23 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Kronika, chapter 8. Basa. Unang Kronika, chapter 8, ang lipi ni Benjamin. Unang Kronika chapter 8 verse 1, si Bela ang panganay na anak ni Benjamin, si Asbel ang pangalawa at si Ahara ang pangatlo. Verse 2, ang pang-apat ay si Noha at si Rafa ang panlima. Verse 3, ang mga anak naman ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihud. Verse 4, Abisoa, Naaman, Ahoa. Verse 5, Gera, si Fofan at Horam. Verse 6, ang mga anak naman ni Ehud ang ginawang pinuno ng mga angkang naninirahan sa Geba, ngunit napilitang lumipat sa Manahat sina. Verse 7, Naaman, Ahayas at Gera na nanguna sa kanila na siya ring ama ni na Uza at Ahihud. Verse 8, si Saaraim ay nagkaanak sa lupain ng Moab. Matapos niyang paalisin ang dalawa niyang asawang sina Hosim at Baara. Verse 9, ito ang mga anak niya kay Hodes, sina Jobab, Sibia, Mesa, Malkam. Verse 10, Jeuz, Sakiya at Mirma. Ang mga anak niyang ito ay naging mga pinuno ng kanilang sambahayan. Verse 11, ang mga anak niya kay Hosim ay sina Abitub at Elpaal. Verse 12. Palitin ko yung verse 11 guys. Ang mga anak ni Hosim ay sina Abitub at Elpaal. Verse 12. Ang mga anak ni Elpaal ay sina Eber, Misam at Semid. Si Semid ang nagtatag ng mga lungsod ng Ono at Lod at mga nayon nito. Ang angka ni Benjamin sa Gat at Ayalon. Unang Kronika chapter 8 verse 13, anak din ni Elpaal sina Bereas at Sema na mga pinuno ng sambahayan sa Ayalon. Sila ang nagpalayas sa mga mamamayan ng Gat. Verse 14, anak ni Bereas sina Ahio, Sasak at Jeremot. Verse 15, sina Zebadias, Arad, Adar. Verse 16, Mikael, Ispa at Joha. Ang angka ni Benjamin sa Jerusalem at Gibeon. Unang aklat ng Unang Kronika chapter 8 verse 17. Ang hirap man ako sa sa mga pangalan talaga. Okay, ulit. Verse 17, sina Zebadias, Mesulam, Hizki, Heber. Verse 18. Kasi guys, hindi naman to Pilipino na mga pangalan, kaya hirap talaga tayo. Sa mga angkanto ni Israel. Katulad niyan, ang angka ni Benjamin, yun. Kaya anak siya ni diba? Ni Jacob. Israel Jacob guys. Ulitin ko ulit. Unang Kronika chapter 8 verse 17, sina Zebadias. Pakisundan ako para pare-pareho tayo matuto sa mga pangalan nila. Ang hirap bigkasin Verse 17, sina Zebadias, Mesulam, Hizki, Heber. Verse 18, Ismerai, Isleah at Jobab ay mga anak naman ni Elpaal. Verse 19, sina Jakim, Sikri, Zabdi. Verse 20, Elianai, Zilitai, Eliel. Verse 21, Adaya, Beraya at Simrat ay mga anak naman ni Simei. Verse 22, mga anak naman ni Sasak sina Ispan, Eber, Eliel. Verse 22, Abdon, Sikri, Hanan. Verse 24, Hananias, Elam, Anatotias. Verse 25, Ifdaya at Pinuel. Verse 26, sina Samserai, si Haraya, Atalia. Verse 27, yung verse 26 guys, sina Samserai,
si Haraya Atalia. Verse 27, Jaari Sayas. Elias at Sikri ay mga anak naman ni Jeroham. Sumahilig sila sa Sikri na pangalan, guys. Okay, verse 27, Jaari Sayas, Elias at Sikri ay mga anak naman ni Jeroham. Kasi may sa 23 verse 23 mayroon ng Zikri, diba? Dito naman sa verse 27 mayroon pa rin Zikri. Ay mga anak naman ni Jeroham. Verse 28. Yung si Elpaal yung anak ni Sasak, si Sasak mayroong anak na pangalan is Zikri. Tapos dito naman kay Jeroham, mayroon din siyang anak na Zikri. So baka malito kayo, guys. Magkaibang tao yan, pero pareho sila ng pangalan. Anak ni Sasak, tsaka anak naman ni Jeroham yung isa. Verse 28, lahat sila'y kabilang sa listahan ng mga angkan bilang pinuno ng sambahayan at mga pinunong nakatira sa Jerusalem. Verse 29, si Jael. Verse 29, guys, si Jael ang nagtatag ng bayan ng Gibeon at doon sila nanirahan. Ang hirap nito ilipat kasi manipis masyado. Ayan. Ang asawa niyang si Maaka. Verse 30, ang panganay nilang anak ay si Abdon. Yung verse 29 ulit ha. Si Jael ang nagtatag ng bayan ng Gibeon at doon siya nanirahan. Ang asawa niya ay si Maaka. Verse 30, ang panganay nilang anak ay si Abdon at ang sumunod ay si Nasor, Kish, Baal, Nadab. Verse 31, Gedor, Ahio, Zikr. Verse 32, at Miklot, ama ni Simea. Sila'y nanirahan kasama ng kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem katapat ng iba nilang angkan. Ang angkan ni Haring Saul. Verse 33, si Ner naman ang ama ni Kish na ama ni Saul, anak ni Saul si Jonathan, Melkisoa, Abinadab at Isbaal. Verse 34, ang anak ni Jonathan ay si Meribaal na ama naman ni Mika. Verse 35, ang mga anak ni Mika ay sina Piton, Melik, Taria at Ahaz. Verse 36, anak ni Ahaz si Joada at ang anak naman nito ay sina Alimit, Asmabet at Zimri na ama naman ni Mosa. Verse 37, anak ni Mosa si Binea na ama ni Rafa, Elasa at Azel. Verse 38, anim ang anak ni Azel, sina Asrikam, Bukro, Ishmael, Sirayas, Obadias at Hanan. Verse 39, si Esek na kapatid ni Azel ay may mga anak din. Ang pangalan niya ay si Yolam at ang mga sumunod ay sina Jeus at Eliphalet. Verse 40, ang mga anak ni Yolam ay magigiting na mandirigma at mahuhusay gumamit ng pana. Ang mga anak at apo niya ay umaabot sa 150. Lahat sila'y buhat sa lipi ni Benjamin. Unang Kronika chapter 9, mga bumalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Unang Kronika chapter 9 verse 1, ang lahat ng mamamayan ng Israel ay naitala ayon sa kanya-kanyang lipi. Ito'y nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga taga-Juda ay ipinatapos sa Babylonia bilang parusa sa kanilang kasamaan. Verse 2, ang mga unang bumalik sa kanilang mga lungsod at lupain ay ang mga pari, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo at mga karaniwang mamamayan. Verse 3, may mga angkan sina Juda, Benjamin, Ephraim at Manasseh na tumira sa Jerusalem. Mga nanirahan sa Jerusalem. Verse 4, sa Unang Kronika chapter 9 verse 4, sa angkan naman ni Perez na anak ni Juda ay si Utay na anak ni Amihud at apo ni Omri. Ang iba pang angkan niya ay sina Imri at Bani. Verse 5, sa angkan ni Sela at Asaya ang pinakamatanda at ang mga anak niya.
Verse 6, sa angkan ni Zerah si Jeuel. Ang kanyang mga angkan lahat-lahat ay 690 pamilya. Verse 7, sa lipi naman ni Benjamin si Salon na anak ni Mesulam, na anak ni Hodavias, na anak naman ni Asinoa. Verse 8, si Ibnayas na anak ni Jeroham, si Ela na anak ni Yusi, na anak ni Nainam, ni Mikrin, ni Mesulam na anak ni Ziphatayas, na anak ni Reuel, na anak ni Ibniya. Verse 9, ang kabuuan ng kanilang mga angkan ay umabot sa 956. Lahat sila'y pinuno ng kanilang sambahayan. Ang mga pari sa Jerusalem. Verse 10. Unang Kronika chapter 9 verse 10 guys. Sa pangkat naman ng mga pari ay kabilang sina Jedaias, Joayarib at Jakin. Verse 11, si Azarias na anak ni Hilkias ang pinakapuno sa templo. Ang mga pinuno niya ay sina Zadok, Merayot at Ahitob. Verse 12, kasama rin si Adaya na anak ni Jeroham at apo ni Pashur na anak ni Malkiyas. Anak ni Malkiyas si Masay. Anak ni Malkiyas si Masay at apo ni Adjel. Ito'y anak ni Jazera na anak ni Mesulam na anak ni Mesilemit na anak ni Emir. Verse 13, ang mga ito'y pinuno ng kanilang sambahayan, pawang may kakayahan sa paglilingkod sa templo, at ang bilang nila ay umabot sa 1,760. Ang mga Levita sa Jerusalem. Verse 14, ito naman ang listahan ng mga Levita sa angkan ni Merari ay si Simaya na anak ni Hasub at apo ni Azrikam na anak naman ni Hashabias. Verse 15, kabilang din sina Bakbakar, Heres at Galal. Si Metanias ay anak ni Mika na anak ni Zikri na mula sa angkan ni Asaf. Pang ilang Zikri na ito guys, pangatlo na. Mula sa angkan ni Asaf. Verse 16, sa angkan ni Jeduthun ay kabilang si Obadias na anak ni Simaya at apo ni Galal, at si Berekias na anak ni Asa at apo ni Elkana. Sa mga nayon ng Netofa sila nanirahan. Ang mga bantay sa templo na nanirahan sa Jerusalem. Verse 17, ang mga bantay Unang Kronika chapter 9 verse 17, ang mga bantay sa pinto ng templo ay sina Salom, Akub, Talmon at Ahiman. Ang pinuno nila ay si Salom. Verse 18, sila ang bantay sa pintong pasukan ng hari sa gawing silangan ng templo at dating bantay sa kampo ng mga anak ni Levi. Verse 19, si Salom ay anak ni Korah at apo ni Ebisaf na anak ni Korah. Kasama nila ang iba pang mula sa angkan ni Korah. Sila ang nakakaalam sa pagpasok sa templo gaya ng kanilang mga ninuno noong sila pa ang namahala sa kampo. Verse 20, si Pinehas na anak ni Eleazar ang tagapagmahala nila noon at pinapatnubayan siya ni Yahweh. Verse 41, si Zacarias na anak ni Meselemias ang bantay pinto sa tuldang tipanan. Verse 22, ang lahat ng bantay pinto ay umabot sa 212. Sila'y kabilang sa listahan ng kanilang nayon. Si David at ang propetang si Samuel ang naglagay sa kanila sa tungkulin ito sapagkat sila'y mapagkakatiwalaan. Verse 23, sila at ang kanilang mga anak ang naging bantay sa pinto ng templo. Verse 24, sa apat na panig nito sa silangan sa kanluran sa hilaga at sa timog ay may mga bantay. Verse 25, ang mga kamag-anak nila sa mga nayon sa paligid ay dumarating doon tuwing ikapitong araw upang makatulong nila. Verse 26, kailangan nilang gawin ito sapagkat ang apat na Levitang bantay doon ay namamahala rin sa mga silid at kayamanang nasa templo. Verse 27, doon na sila natutulog sa templo sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang pangangalaga at pagbabantay niyon. Sila rin ang nagbubukas ng templo tuwing umaga. Verse 28, ang iba sa kanila ay tagapangalaga ng mga kagamitan sa paglilingkod sapagkat kailangang bilangin nila iyon tuwing gagamitin at ibabalik sa lalagyan. Verse 29, ang iba na may nangangalaga ng mga kasangkapan, ang iba naman ay sa mga kagamitan sa paglilingkod tulad ng pinong harina, alak, langis, insenso at mga pabango. Verse 30, at ang iba pang mga taga-timpla ng mga pabango. Verse 31, isa sa mga Levita na mula sa angkan ni Korah, si Mititias na panganay ni Salom ang tagagawa ng manipis na tinapay. Verse 32,
May ilan pang mula sa angkan ni Kohat ang tagaayos naman sa mga tinapay na handog tuwing araw na ng pamamahinga. Verse 33, ito ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita na umaawit at doon na rin tumitira sa mga silid sa templo. Wala silang ibang gagawin sapagkat kailangang gampanan nila ang kanilang tungkulin araw-gabi. Verse 34, sila'y mga pinuno ng mga sambahayang Levita ayon sa angkan at sila'y sa Jerusalem na ninirahan. So imagine niyo na lang ang templo guys kung gaano kalaki kasi doon na sila nakatira sa mga bantay pa lang ang dami na. Ang mga ninuno at ang kaniharing Saul. So ibig sabihin ito, malaking-malaki yung templo. Ang mga ninuno at ang kaniharing Saul, Unang Kronika chapter 9 verse 35. Kasi habang nagbabasa ako guys, ini-imagine ko yan. Ang mga ninuno at ang kaniharing Saul, Unang Kronika chapter 9 verse 35, doon din tumitira si Jehiel, ang nagtatag ng bayan ng Gibeon, ang asawa niya ay si Maaka. Verse 36, ang mga anak nila ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab. Verse 37, Gedor, Ahayo, Zacarias, at Miklot. Verse 38, si Miklot ang ama ni Simeam at ng iba pang kamag-anak nilang nakatira sa tapat ng Jerusalem. Verse 39, si Ner ang ama ni Kish, na ama naman ni Saul. Si Saul ang ama ni na Jonathan, Melkisua, Abinadab at Isbaal. Verse 40, ang anak ni Jonathan ay si Meribaal, na ama naman ni Mika. Verse 41, ang mga anak ni Mika ay sina Piton, Melek, Taria at Ahaz. Verse 42, si Ahaz ang ama ni Jara at si Jara naman ang ama ni Elimelech, Asmabet at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza. Verse 43, at si Moza naman ang ama ni Binea na ama ni Narifaya, Elasa at Azel. Verse 44, ang mga anak ni Azel ay sina Azrikam, Bukro, Ishmael, Zariah, Obadias at Hanan. Guys, bukas na itong chapter 10 ang pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak. Bye everyone. God bless.